Napatingin ka na ba sa paligid ng iyong buhay at naisip, bakit biglang nahihiwalay ang lahat? Ang iyong kalusugan ay tumanggi ng walang kadahilanan. Ang mga relasyon ay nakakaramdam ng panahunan. Ang iyong pagtulog ay napuno ng mga bangungot at kahit gaano kakahirap manalangin, parang ang Diyos ay tahimik. Paano kung sinabi ko sa iyo ang problema ay hindi nagsisimula sa iyong mga aksyon, ngunit may isang bagay na tahimik na nakaupo sa iyong sariling tahanan? Sinasabi ng Biblia sa Deuteronomio, chapter 26, huwag magdala ng isang suklam na bagay sa iyong bahay o ikaw ay ihiwalay para sa pagkawasak tulad nito. At gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay hindi sinasadya na mag-imbita ng mga espiritual na kaguluhan sa pamamagitan ng isang simpleng pagkakamali, tinanggap o pinapanatili ang mga bagay na nagdadala ng isang nakatagong sumpa. Ang shirt na iyon mula sa thrift store. Ang kwintas na iyon ay lumipas mula sa isang tao na nag-dabbled sa mga madilim na bagay. Ang antigong akala mo ay vintage lamang. Ang mga ito ay hindi lamang mga bagay, maaari silang maging mga bomba sa espiritual na oras. At habang nagtataka ka kung nasaan ang Diyos, tahimik na ginagamit ng kaaway ang mga item na ito upang mahawahan ang iyong kapaligiran at hadlangan ang iyong mga pagpapala. Hindi ito pamahiin. Ito ang banal na kasulatan. At kung ang iyong buhay ay nag-spiraling ng walang malinaw na dahilan, kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo. Dahil ngayon, matutuklasan mo ang nakagugulat na katotohanan tungkol sa kung paano mabubuksan ng ilang mga item ang mga pintuan sa kaaway. Kung paano nahulog ang buong buhay ng isang pamilya dahil sa isang bagay na walang kasalanan na damit. At kung paano namamagitan ng Diyos na may kapangyarihan upang maibalik ang lahat. Hindi lamang namin inilalantad ang isang nakatagong espiritual na panganib. Binibigyan ka namin ng mga hakbang sa Biblia upang isara ang mga pintuang iyon, linisin ang iyong tahanan at anyayahan ang kapayapaan ni Hesukristo kung saan ito pag-ari. At magtiwala ka sa akin. Kung ano ang matututunan mo ay maaaring magbago ng iyong buong espiritual na katotohanan. Kaya bago ka mag-scroll palayo, tanungin ang iyong sarili. Paano kung ang pambihirang tagumpay na iyong ipinagdarasal ay naharang sa isang bagay na pinayagan mo sa iyong tahanan? Dumikit sa akin. Dahil ang sagot na iyong hinahanap ay maaaring maitago lamang sa simpleng paningin. May mga sandali sa buhay kung ang lahat ay tila nahuhulog lamang. Ang iyong kapayapaan ay nawala. Ang mga argumento ay sumabog ng walang dahilan. Ang iyong pagtulog ay hindi mapakali. At ang init sa iyong bahay ay naramdaman na napalitan ito ng isang chilling na katahimikan. Karamihan sa mga tao ay hindi isinasaalang. Alang ang posibilidad na ang mga pagbabagong ito ay maaaring walang kinalaman sa kanilang mga aksyon, ngunit ang lahat ng gagawin sa kung ano ang kanilang dinala sa kanilang mga tahanan. Kita nyo, hindi lahat ng bagay ay nagdadala ng parehong espiritual na timbang. Iyon ang ginamit na shirt, ang antigong regalo na iyon, o kahit na ang kwintas na iyon ay lumipas mula sa isang taong hindi mo alam, ay maaaring tahimik na nagtatrabaho laban sa iyong pananampalataya. Ang Biblia ay hindi tahimik tungkol dito. Sa katunayan, mariing binabalaan ito sa amin tungkol sa mga nakatagong espiritual na singil na nakatali sa mga pisikal na bagay. Ang Deuteronomio 7:20-26 ay malinaw na nagsasabi sa amin na huwag magdala ng mga sinumpa na item sa aming mga tahanan, baka tayo ay sinumpa tulad nila. Ngunit ilan ang talagang seryoso? Hindi ito pamahiin, banal na kasulatan ito. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ipinahayag natin sa linggo. Ito rin ay tungkol sa kung ano ang pinapayagan nating tumira sa amin kahit na tahimik. Kita mo, kapag may nagbibigay sa iyo ng isang piraso ng damit o alahas, nakatanggap ka ng higit pa sa tela o metal. Maaari mong magmana ng espiritual na bagahe ng taong yon. Makain, kapaitan, kahit na impluwensya ng okulto. Iyon ang dahilan kung bakit kritikal ang pag-unawa. At maging matapat tayo sa mabilis na kultura ng consumer ngayon na talagang tumitigil upang manalangin bago bumili ng mga item sa pangalawang kamay o pagtanggap ng mga hand-me-downs. Ngunit ang digmaang espiritual ay hindi maghintay ng pahintulot. Ang kaaway ay gumagamit ng mga bukas na pintuan, maliit, hindi napansin, upang makapasok at sirain. Itinuro sa atin ni Hesukristo mismo sa Mateo 13.
43 o 45 na ang mga maruming espiritu ay naghahanap ng mga lugar na tatahan at kung nakakita sila ng isang swept house na walang espiritual na bantay, bumalik sila kasama ang kumpanya. Maraming mga naniniwala ang nagdarasal para sa kapayapaan, ngunit hindi sinasadyang natutulog sa kaguluhan. Hinihiling nila sa Diyos ang pagpapanumbalik habang kumapit sa mga item na direktang sumasalungat sa kanyang presensya. Tunog matindi? Iyon ay dahil ito, may mga bagay na nakatuon sa mga ritual na infuse ng emosyonal na trauma o nilikha kahit na may masamang hangarin. At habang nasa hubad na mata ito ay isang gandang vintage coat sa espiritu, maaari rin itong maging isang kabayo ng Trojan. Iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na iniuutos ng Diyos ang paglilinis bago dumaloy ang kanyang mga pagpapala. Sa Joshua 7:11, ang buong bansa ng Israel ay nagdusa ng pagkatalo dahil may lihim na pinananatili ang isang sinumpaang bagay. Isipin na ang isang buong tao ay naharang mula sa tagumpay dahil sa isang item. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang Diyos tungkol sa espiritual na kalinisan sa ating kapaligiran. Kaya, sa susunod na may isang bagay na lumilipat sa iyong buhay, nang biglang kumukupas ang kapayapaan, kapag ang depresyon ay gumagapang sa hindi nasusuklian, kapag ang iyong mga anak ay nagsisimulang kumilos ng walang paliwanag, huwag magmadali upang masisi ang mga pangyayari o kahit na mga tao. Magsimula sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid ng iyong bahay. Hilingin sa banal na espiritu na i-highlight ang anumang hindi dapat doon. Ang pananampalataya ay praktikal at ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga tool upang kumilos ng may karunungan, hindi takot. Anyayahan si Jesus sa proseso ng inspeksyon. Maglakad sa iyong puwang at tanungin mo siya, "Ito ba ay nakalulugod sa iyo, Lord?" Magugulat ka kung gaano kabilis tumugon ang Diyos kapag bukas ang iyong puso. At tandaan, ang Diyos ay hindi ilantad sa kahihiyan. Inilalantad niya upang pagalingin. At ang pagpapagaling kung minsan ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga bagay na mukhang hindi nakakapinsala, ngunit nagdadala ng espiritual na timbang. Hindi ito tungkol sa paranoia, tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang santuaryo kung saan ang presensya ng Diyos ay malayang magpahinga ng walang pagkagambala. Ang isang bahay na puno ng pananampalataya ay isang kuta. Ngunit, ang isang bahay na puno ng mga hindi nasuri na item ay mahina laban sa paglusot. Ang mensaheng ito ay maaaring tunog na hindi pangkaraniwan, kahit na kontrobersyal. Ngunit ang mga nabubuhay ayon sa mga prinsipyo ng Biblia ay nakakaalam ng katotohanan nito. Ang espiritual na pag-unawa ay hindi optional. Ito ay kaligtasan ng buhay. Hindi namin sinadya upang mag-navigate ng espiritual na teritoryo ng walang taros. Ang Biblia, mga turo ni Hesukristo, at ang pagkakaroon ng banal na espiritu ang ating kumpas. Kaya't ngayon na natuklasan namin kung paano, kahit na ang walang sala, na mga bagay ay maaaring mag-imbita ng kaguluhan, hayaan ang hakbang sa isang tunay na kwento na ginagawang mas malapit sa bahay ang katotohanan na ito. Si Eben ay isang taong walang tigil na pananampalataya. Ang kanyang tahanan ay isang lugar ng pagtawa, panalangin, at malalim na paggalang sa Diyos. Kasama ang kanyang asawang si Edith at ang kanilang 2 anak, nabuhay siya ng isang buhay ng kapayapaan at pagkakaloob. Nagsimula sila tuwing umaga kasama ang banal na kasulatan at natapos bawat gabi ng isang taos, pusong panalangin kay Hesukristo, nagpapasalamat sa kanya sa kanyang kabutihan. Nagkaroon ng pagkakaisa, hindi lamang sa pagitan nila, kundi pati na rin sa pagitan ng langit at kanilang tahanan. Ito ay ang uri ng kapayapaan na nagmumula lamang sa paglalakad sa pagkakahanay sa salita ng Diyos. Ngunit tulad ng sa Hardin ng Eden, kung saan ang lahat ay perpekto hanggang sa isang banayad na kilos ang nagbago ng lahat, gayon din ang isang maliit na desisyon ay nagsimulang malutas ang mga pagpapala sa sambahayan ni Eben. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng kilos, isang regalo ng pangalawang damit mula sa isang estranghero. Si Edith ay nasa lokal na merkado nang makatagpo siya ng isang malambot na negosyante. Ang kanyang mga kasuotan ay mahusay na ginawa, abot kayang, at dinala ang kagandahan ng mga banyagang pagkakayari. Nang walang labis na pag-iisip, tinanggap
niya ang isang bundle ng damit na inalok niya bilang isang pagpapala para sa kanyang magandang pamilya. Iyon ay Kuya, ngumiti siya, nagpasalamat sa kanya at dinala sila sa bahay. Hindi kailanman isinasaalang-alang ang mga espiritual na implikasyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay damit lamang, walang nakakapinsala, di ba? Ngunit ang hitsura ng kabutihang loob ay talagang isang disguise na armas. Halos kaagad pagkatapos na pumasok ang mga damit na iyon sa bahay, nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa una, ito ay maliit, walang saysay na gabi, mood swings, at isang pakiramdam ng kalungkutan na walang maaaring ipaliwanag. Pagkatapos ay dumating ang mga bangungot. Ang mga bata, na dating napuno ng kagalakan at pagtawa, ay nagsimulang magising na sumisigaw sa gabi. Eben, karaniwang kalmado at matatag, naging magagalitin at umatras. Si Edith mismo ay nagkasakit ng pagkapagod at pagkabalisa na hindi masuri ng mga doktor. Ang kanilang isang beses na umuusbong na negosyo sa pamilya ay nagsimulang mawala ang mga kliyente ng walang dahilan. Ang kanilang pananalapi ay gumuho at sa espiritual, parang ang Diyos ay tumahimik. Nagdasal sila, nag-aayuno sila, sumigaw sila. Ngunit mas maraming hinahangad silang mga sagot. Mas malalim ang kadiliman. Ito ay parang isang hindi nakikita na puwersa ay humawak sa kanilang bahay at tumanggi na bitawan. At kahit gaano kalaki ang pananampalataya nila, may humarang sa daloy ng presensya ng Diyos. Ang hindi alam ni Eben ay tulad ng sa mga araw ni Achan sa Joshua 7. Kapag ang mga sinumpa na bagay ay nanatiling nakatago, ang buong sambahayan ay maaaring magdusa. Ito ay hindi hanggang sa isang desperadong gabi. Habang binabasa ang Biblia sa ilalim ng kandila, na sumigaw si Eben sa Diyos para sa banal na paghahayag. Lord, ipakita mo sa akin kung ano ang hindi ko makita, panalangin niya. At iyon ay, kapag ang isang kumatok ay sumigaw sa pintuan, isang matandang lalaki na nagangangalang Jel ay nakatayo roon, nakasuot ng mapagpakumbabang mga damit, walang dala kundi isang kahoy na kawani at ang apoy ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Eben na ipinadala siya ng Diyos at hindi siya humingi ng mga detalye. Tinuro niya lamang ang aparador at sinabing, itinago ng kaaway ang kanyang sarili doon. Ang sandaling iyon ay minarkahan ng isang espiritual na punto para sa pamilya. Ipinaliwanag ni Jel kung paano nahawahan ang mga damit sa espiritual, na ginagamit sa madilim na ritual bago ibenta. Ipinakita niya sa kanila sa Biblia kung saan binabalaan ng Diyos laban sa pagdala ng mga maruming bagay sa bahay. Si Eben, nanginginig sa pagkumbinsi, tinipon ang mga damit at sinunog ito sa likuran. Habang natupok ng apoy ang tela, may nakataas. Ito ay tulad ng isang fog dissolving. Dahan-dahang bumalik ang kapayapaan. Nang gabing iyon, natulog sila sa unang pagkakataon sa mga linggo. Tumigil ang mga bata na sumisigaw. Ang kalusugan ng Edith ay bumuti. At Eben, sumigaw siya ng luha ng pasasalamat. Hindi lamang para sa pagpapanumbalik kundi para sa aralin. Kung ano ang lilitaw bilang isang pagpapala ay dapat palaging masuri ng Espiritu. At sa gayon, habang lumiliko tayo sa susunod na kabanata, tingnan natin ang talagang nangyari sa sandaling iyon. Ang banal na interbensyon na nagbago ang lahat. Si Eben ay tumayo habang ang apoy ay kumonsumo ng mga kasuotan. Ang kanilang mga gilid ay nakakagulo at nagdidilim, naglalabas ng isang napakarumi na amoy na kakaibang mas espiritual kaysa sa pisikal. Isang bagay na hindi nakikita. Si Jel, ang matandang propeta, ay tahimik na tumayo sa tabi niya. Hindi manalangin ng malakas ngunit malalim na konektado sa espiritu, halos kung nakikinig sa langit mismo. Hindi niya kailangang sabihin ng marami. Ang kanyang presensya ay nagdala ng autoridad ng isang tao na lumakad kasama ang Diyos sa pamamagitan ng mga kagubatan na binabasa lamang ng karamihan sa mga tao. Ito ay sa pamamagitan ng tahimik ngunit banal na intervention na sa wakas na tanto ni Eben. Ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga espiritual na puwersa na banayad na gumapang sa kanyang tahanan. Ang kaaway ay hindi kumatok sa karahasan, pumasok siya ng may disguise. At gayon paman, hindi tumugon ang Diyos sa kulog ngunit may isang bulong at isang propeta. Ipinaliwanag ni Jel ang isang bagay na hindi malilimutan ni Eben. Sinabi niya, hindi lahat ng regalo ay mula sa Diyos. Ang ilang mga regalo ay suhol mula sa kaaway,
na nakabalot sa kagandahan, ngunit nalason sa espiritu. Ang isang linya na iyon ay lumipat sa buong pananaw sa mundo. Ilang beses na niyang tinanggap ang mga bagay dahil lamang sa hindi sila nakakapinsala. Gaano kadalas siya nabigo upang subukan ang mga espiritu tulad ng mga utos ng 1 Juan 4:1. Ipinapaalala sa kanya ni Hel na ang pag-unawa ay hindi isang luho sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay isang kalasag. Tulad ni Hesukristo mismo, ay nakikilala ang panlilinlang ng dyablo sa ilang. Si Eben ay kailangang malaman na kahit na ang mga bagay na tila mabuti ay maaaring nakamamatay na mga bitag. Ito ay isang malungkot na sandali, ngunit malalim din na nagbibigay lakas. Sapagkat sa sandaling ipinahayag ang katotohanan, ang kalayaan ay hindi malayo sa likuran. Habang namatay ang apoy, kinuha ni Jel si Eben sa kamay at pinangunahan siya sa loob. Pinahiran nila ang bawat silid na may langis at nanalangin sa bawat pintuan. Inaanyayahan ang pagkakaroon ng Diyos pabalik sa puwang na nahawahan sa espiritual. Nagbago ang kapaligiran, hindi talaga. Ang bigat ay nakataas. Lumabas si Edith mula sa kanyang silid, tulugan. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa sa mga araw. Ang mga bata ay tumakbo sa mga bisig ni Eben, masaya at libre. Ito ay isang sandali ng pagbabalik ng banal. Kung ano ang ibig sabihin ng kaaway para sa pagkawasak, ang Diyos ay naging paglaya, tulad ng sa kwento ni Joseph, kung saan ang pagtataksil ay humantong sa kaligtasan. Ang sakit ni Eben ay naging platform para sa isang mas malalim na pakikipagtagpo sa kapangyarihan ni Hesukristo. Si Jel ay umalis ng tahimik sa pagdating niya. Tumanggi siya sa pagkain, regalo, o kahit isang lugar upang magpahinga. Bago lumakad palayo, tumingin siya sa mata at sinabing, "Malinis ang iyong tahanan, ngunit manatiling maingat. Ang kaaway ay hindi nagpapahinga. Panatilihin ang iyong bahay sa panalangin. Panatilihin ang iyong puso sa salita." At ganyan lang, wala na siya. Ngunit ang kanyang mga salita ay sumigaw tulad ng banal na kasulatan na sinunog sa espiritu ni Eben. Hindi lamang ito tungkol sa damit. Ito ay tungkol sa paggising sa mga espiritual na sukat na napakaraming mga naniniwala na hindi pinapansin. Inisip ni Eben na siya ay isang regular na tao lamang na may regular na pamilya, ngunit pinili siya ng Diyos ng higit pa. Siya ngayon ay isang tagapag-alaga ng banal na lupa. At mula sa araw na yon, nagbago si Eben kung paano siya nabuhay. Walang bagay na pumasok sa kanyang tahanan nang hindi muna ipinagdasal. Walang desisyon na ginawa nang hindi muna hinahanap ang direksyon ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, ngunit isang pang-araw-araw na kasanayan. Ang Biblia ay hindi na isang libro sa isang istante. Ito ay naging mano-manong sa bawat sandali. Si Hesukristo ay hindi lamang tagapagligtas, siya ay naging hari ng sambahayan na iyon. Ang nagsimula bilang sakuna ay naging patotoo ngayon, at habang ginalugad natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, at kahit na ang agham tungkol sa mga bagay at enerhiya, makikita natin na ang espiritual na kaharian ay hindi abstract. Ito ay totoo, aktibo ito, at tumugon ito sa pananampalataya. Ang kwento ni Eben ay maaaring tunog na pambihira, ngunit ang nangyari sa kanyang tahanan ay may malalim na ugat sa Biblia, at kahit na mga pang-agham na echoes, laging binibigyang diin ng Diyos ang kahalagahan ng espiritual na kadalisayan, hindi lamang sa mga tao, kundi ng mga lugar at pag-aari. Sa Deuteronomio 25:10-26, malinaw ang Panginoon. Susunugin mo ang mga inukit na imahe ng kanilang mga Diyos, ni magdadala ka ng isang suklam sa iyong bahay. Baka mapahamak ka sa pagkawasak na tulad nito. Iyon ay hindi lamang patula na babala, banal na tagubilin ito. Ang mga bagay na nakatali sa idolatriya o kadiliman ay nagdadala ng higit sa material na halaga. Nagdadala sila ng isang espiritual na singil. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay patuloy na iniutos na sirain ang mga idolo, mapunit ang mga altar at linisin ang lupain. Hindi ito tungkol sa mga aesthetics, ito ay tungkol sa pag-align ng bawat detalye sa kabanalan ng Diyos. Kunin ang kwento ni Achan sa Joshua 7:11. Isang tao ang nagtago ng isang ipinagbabawal na bagay sa kanyang mga pag-aari, at dahil sa nag-iisang kilos na iyon,
Ang buong bansa ng Israel ay nawalan ng labanan na dapat nilang manalo. Sinabi ng Diyos kay Joshua, ang Israel ay nagkasala. Kinuha nila ang ilan sa mga tapat na bagay. Nagnanakaw sila, nagsinungaling, at inilagay sila sa kanilang mga gamit. Hindi ito sandata o idolo. Ito ay isang balabal at pilak lamang. Ngunit sapat na iyon upang ihinto ang pabor ng Diyos. Ang tagumpay ay pinigil hanggang sa maibalik ang pagsunod. Ang prinsipyong ito ay umuulit sa buong banal na kasulatan. Ang pinapayagan natin sa ating mga tahanan at buhay ay maaaring mag-imbita ng pagpapala ng Diyos o ang kanyang pag-alis. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Tungkol ito sa pag-iingat sa kapaligiran sa paligid natin. Kahit na ang mga hari ay alam ang katotohanan na ito. Bago tumanggap ng pabor mula sa Diyos, ang mga kalalakihan tulad ni Hezekias at Josias ay naglinis ng kanilang mga palasyo ng paganong artifact. Si Job, isang taong may integridad, ay regular na binalaan ng kanyang sambahayan, Job 1:5, na nag-aalok ng mga sakripisyo kung sakaling ang isa sa kanyang mga anak ay nagkasala. At Gideon, sinabi sa kanya ng Diyos na ibagsak ang dambana ng kanyang ama kay Baal bago niya mauna ang Israel, Hukom 6:25. Ang mga ito ay hindi simbolikong kilos, sila ay mga espiritual na diskarte. Ang paglilinis ay palaging nangunguna sa pagsulong sa kaharian ng Diyos. Si Hesukristo mismo ay pumasok sa templo at nag-flip ng mga talahanayan, pinalayas ang mga nagwawasak sa bahay ng kanyang ama. Ipinakita niya sa amin na ang pagkakaroon ng Diyos ay humihiling ng paggalang at pagkilos. Ngayon narito ang kamangha-manghang. Ang modernong agham ay dahang nahuhuli sa kung ano ang sinasabi ng Biblia sa loob ng maraming siglo. Ang mga pag-aaral sa kabuuan ng pisika at neuroscience ay nakumpirma na ang mga bagay ay maaring mapanatili ang masiglang mga imprint, emosyon, hangarin, kahit na trauma. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Princeton at Emory na ang mga sinasalita na salita, lalo na ang mga pagpapala o sumpa, ay maaaring magbago ng molekular na istruktura ng tubig, halaman, at maging ang mga sel ng tao. Kung ang mga sinasalita na salita ay may masusukat na epekto, ano ang tungkol sa mga kapaligiran na puno ng mga bagay na napapaligiran ng takot, poot, o ritual na kasanayan? Hindi ito mysticism, masusukat ito. At ang Biblia ay nagtuturo sa lahat ng ito. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At kung ano ang nakapaligid sa atin ay nakakaapekto sa atin. Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbabantay sa ating mga tahanan, hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating sarili mula sa dumi o kalat. Pinoprotektahan natin ang ating espiritual na kapaligiran. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin hindi lamang sa mga babala kundi sa mga tool, panalangin, pag-unawa, langis ng pagpapahid at ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagbabago hindi lamang sa ating mga puso, kundi ang ating mga tahanan. At agham, sa wakas ay pinatunayan nito kung ano ang palaging alam ng mga mananampalataya. Mas maraming nangyayari sa paligid natin kaysa sa nakikita natin. Ngayon, paano natin kukunin ang mga alituntuning ito at ilalapat ang mga ito ng praktikal, araw-araw, upang mapanatili ang ating mga tahanan sa espiritual na malinis at nakahanay sa pagkakaroon ng Diyos? Iyon mismo ang susunod nating galugarin. Ang katotohanan ay, ang pagpapanatiling malinis sa espiritual na bahay ay hindi komplikado, ngunit nangangailangan ito ng intensyonalidad. Tulad ng hindi namin hinihintay na mag-pile up ang alikabok bago linisin ang aming mga sahig, hindi tayo dapat maghintay na sumabog ang kaguluhan bago protektahan ang ating mga tahanan sa espiritual. Ang isa sa pinakamalakas na unang hakbang ay isang panalangin ng pagtatalaga. Ang bawat bagong bagay, maging isang regalo, antigong, o kahit na isang bagay na binili online, ay dapat ipagdasal bago dalhin sa iyong puwang. Ihiga ang iyong mga kamay, sabihin ang pangalan ni Hesukristo tungkol dito, at hilingin sa Diyos na linisin ito. Sabihin ang isang bagay tulad ng, Panginoon, inilaan ko ang bagay na ito sa iyo. Kung nagdadala ito ng anumang bagay na hindi sa iyo, linisin ito ng iyong kapangyarihan. Hayaan itong magdala ng kapayapaan at hindi pagkagambala.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito ay maaaring tunog simple, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga salitang ito ay nagdadala ng banal na awtoridad. Pagkatapos ay mayroong paggamit ng langis ng pagpapahid, isang kasanayan sa Biblia na hindi napansin ng maraming mananampalataya. Sa Santiago 5:14, sinabi sa atin ng Biblia na pinahira ng may sakit na may langis sa pangalan ng Panginoon. Ang parehong prinsipyo ay maaaring mailapat sa iyong tahanan. Kumuha ng isang maliit na halaga ng inilaan na langis ng oliba, pray muna ito, at pagkatapos ay ilapat ito sa mga doorpost, kama, kasangkapan at mga daanan ng iyong bahay. Habang ginagawa mo ito, ipahayag ang pagkakaroon at proteksyon ng Diyos sa bawat puwang. Sabihin ng malakas, ang tahanan na ito ay kabilang sa Panginoon. Walang espiritu na sumasalungat kay Hesukristo ay may awtoridad dito. Maaaring makaramdam ito ng kakaiba sa una, ngunit habang naglalakad ka sa iyong bahay na may pananampalataya at langis, gumagawa ka ng espiritual na pakikidigma sa isa sa mga pinakamalakas na paraan na inaalok ng Biblia. Ang isa pang mahalagang kasanayan ay ang pagsasagawa ng regular na espiritual na paglilinis. Huwag maghintay para magsimula ang mga problema. Maglagay ng oras, marahil isang beses sa isang buwan o sa simula ng bawat linggo, upang maglakad sa iyong bahay at manalangin sa bawat silid. Magsalita ng salita ng Diyos ng malakas. Basahin ang mga awit tungkol sa mga kama ng iyong mga anak. Kumanta ng mga kanta ng pagsamba sa iyong kusina. Ang kadiliman ay hindi makakasama sa ilaw ng presensya ng Diyos. Alalahanin ang duha ng mga taga-Korinto Demwar. Ang mga sandata ng ating digmaan ay hindi karnal, ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos. Ang iyong tinig, ang iyong mga dalangin, ang iyong pagsamba, ito ay mga sandata. Gamitin ang mga ito at turuan din ang iyong mga anak. Hayaan silang makita ka na nagdarasal, hayaan silang sumali. Kapag ang isang pamilya ay nagkakaisa sa panalangin, ang kaaway ay tumakas sa pagkalito. Ngunit huwag tumigil doon. Alamin na magsagawa ng pag-unawa bago ka bumili o makatanggap ng anuman. Kapag wala kang pamimili o pag-scroll online, i-pause at manalangin. Tanungin ang Diyos, ito ba ay dapat kong dalhin sa aking tahanan? Kung nakakaramdam ka ng hindi mapakali, huwag mo itong baliwalain. Ang banal na espiritu ay nagsasalita sa pamamagitan ng kakulangan sa ginhawa. Maraming mga tao ang nagbukas ng mga espiritual na pintuan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga libro sa bahay, dekorasyon, o mga item sa fashion na nagdadala ng mga nakatagong kahulugan o koneksyon sa mga simbolo ng okulto. Maging maingat sa kung ano ang isusuot mo. Mga shirt na may madilim na imahinasyon, alahas na may mga sinaunang o mystical na mga simbolo, kahit na ang mga naka-istilong item na sapli tutol sa mga katotohanan sa Biblia. Ang fashion ay hindi kailanman neutral. Subukan ang lahat, hawakan ng mabilis sa kung ano ang mabuti. 1 Thessalonica 5:21. Sa wakas, magtayo ng pang-araw-araw na gawin na nagbabantay sa iyong kapaligiran. Tuwing gabi, bago matulog, ipahayag ang iyong tahanan. Ang bahay na ito ay kabilang sa Diyos. Ang bawat espiritu na hindi sa Kanya ay dapat umalis ngayon sa pangalan ni Jesus. Turuan ang iyong mga anak na manalangin ng pareho. Mabuhay ng may pasasalamat dahil inaanyayahan ng pasasalamat ang pagkakaroon ng Diyos, awit 104, habang ang patuloy na pagrereklamo ay nagbibigay ng silid sa espiritual na kalungkutan. Ibahagi ang iyong patotoo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong tahanan ay maaring unlock ang paglaya sa ibang tao at manatiling maingat. Hindi ito nabubuhay na batay sa takot, ang kamalayan na batay sa pananampalataya. Ang iyong tahanan ay ang iyong dambana, ang iyong kanlungan, ang iyong banal na lupa. At kung ang Diyos ay naninirahan doon, walang sandata na nabuo laban sa iyo ay umunlad, ngunit hindi pa tayo nagawa sapagkat oras na upang maisilang lahat ng natutunan natin sa isang malakas pagpapalaya ng panalangin. Ngayon na natanggap ng iyong puso ang mga katotohanan ito, oras na upang maisilang lahat sa pamamagitan ng isang panalangin ng espiritual na pagpapalaya. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi ng mga salita, tungkol sa pagdedeklara ng digmaan laban sa bawat espiritual na kontaminasyon na sinubukan na mapasok ang iyong tahanan, pamilya, at iyong kapayapaan. Kaya't nasaan ka man,
Huminga ng malalim, tahimik ang iyong kaluluwa, at manalangin kasama ko sa pananampalataya. Alalahanin, binigyan ka ni Hesukristo ng autoridad sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, Lucas 10:19, at kapag nagdarasal ka ng may paniniwala, tumugon ang langit. Ama Diyos, nauna ako sa iyo ngayon sa pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan, Hesukristo. Kinikilala ko na maaaring may mga bagay, tao, o impluensya sa aking tahanan na nagbukas ng mga espiritual na pintuan ng walang aking kamalayan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng autoridad ng iyong salita at ang kapangyarihan ng banal na espiritu, tinanggihan ko ang bawat nakatagong gawain ng kadiliman na nahanap ang pag-access sa aking bahay. Idineklara ko na ang aking tahanan at sa Q lamang. At ang bawat impluensya hindi ng Diyos ay masira at tinanggal hanggang ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. I plead the blood of Jesus over every room, every corner, every doorway, and every wall. I invite the Holy Spirit to fill this place with peace, healing, and divine protection. Let this home become a sanctuary of faith, a dwelling place for your presence, Lord. Every atmosphere of fear, depression, confusion, or heaviness must go now. I declare restoration over my family, healing over our bodies, peace over our minds, and abundance over our pananalipay. Pinahiran ko ang tahanan na ito na may espiritual na autoridad. Walang sandata na nabuo laban sa atin ay dapat umunlad. Isaiah now, 54:17. Itinali ko ang bawat espiritu ng paghahati, paghihimagsik, sakit, kahirapan, at kaguluhan, at pinalayas ko sila sa pangalan ni Jesus. Mula sa araw na ito, hayaan ang bahay na ito na maging isang gate ng langit, hindi isang palaruan para sa kaaway. Holy Spirit, dwell here. Sa paglipas ng puwang na ito at hayaan ang bawat bisita na pumapasok sa iyong kapayapaan at kapangyarihan. Turuan mo akong manatiling mapagbantay, Panginoon. Tulungan mo akong maglakad sa pag-unawa, maging sensitibo sa iyong tinig, at hindi na muling magbukas ng mga pintuan na sarado ka. Hayaan ang aking patotoo na maging isang ilaw sa iba. Hayaan ang aking tahanan na maging isang lugar ng paglaya at kanlungan para sa mga nangangailangan na ito. Salamat, ang Diyos, para sa iyong awa, ang iyong biyaya, at ang iyong walang pag-ibig. Sa banal na pangalan ni Jesus nagdarasal ako. Amen. Ngayon na ang panalangin na ito ay sinasalita, huwag lamang magpatuloy. Umupo ka rito. Hayaan ang kapayapaan ng Diyos na tumira ng malalim sa iyong puso. At habang dinadala mo ang mga salitang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, tandaan, ang iyong tahanan ay banal na lupa. Kung ano ang nalinis ng Diyos, huwag mag-reclaim ng kadiliman. Ngunit bago natin tapusin, dalhin natin ang lahat ng ito kasama ang isang pangwakas na mensahe na maaaring baguhin ang lahat. Ngayon na nakita mo na ang katotohanan sa likod ng kung ano ang maaaring maging kontaminado sa iyong tahanan, nais kong marinig mula sa iyo. Mayroon ka bang nakaranas ng isang bagay na katulad? Nagdala ka na ba ng isang bagay sa iyong bahay at napansin na ang lahat ay nagsisimula na magkamali pagkatapos? I-drop ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang tao na makahanap din ng kalayaan. Kung ang video na ito ay nagsalita sa iyong espiritu, huwag mag-iwan ng hindi pinindot ang pindutan ng subscribe at on sa mga abiso, kaya't hindi mo pinalampas ang isang solong paghahayag na maaaring magbago ng iyong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pananampalataya, at mga turo ni Hesukristo. At kung handa ka nang pumunta kahit na mas malalim, mag-click sa susunod na video na ipinapakita ngayon sa iyong screen. Doon, inihayag namin ang isa pang nakatagong katotohanan na kailangang malaman ng bawat mananampalataya upang mapanatili ang maayos sa kanilang espiritual na bahay. Manatiling malakas, manatiling manalangin, at makikita kita doon. Mga pagpapala, Marco